Nakakakilig at nakakaiyak pa rin ang Korean movie na ito even after 22 years. Susundan natin dito ang isang babaeng pulis na magkakagusto sa isang teacher na pinagkamalan nga niyang isang magnanakaw. Hindi sila okay noong una pero dahil sa madalas nilang pagsasama, pag-uusap at iba't iba pang mga na-experience nga together, dito na nga sila nagkagustuhan. Palagi na silang nagkikita, nagde-date, sumasayaw sa ulan, magkasama sa mga police mission at nagpupunta kung saan-saan at dito na nga nila mas nakilala ang isa't isa kung saan maganda na nga sana ang buhay nila together and marami nga silang makukuha magagandang memories pero ayun lang, may bangungot na darating para sa kanila na magpapahirap sa relasyon nila. Title ng movie, Windstruck. Matagalan nilang beses ko na nga itong napanood and nilawatch ko nga recently and ang ganda pa rin ito hanggang ngayon na talagang grabe yung iyak ko nung nategi yung lalaki. Yung acting pa ni Jun Ji Hyun doon sa scene na yun tapos yung tugtog, knock knock knocking on heaven's door. Sa mga hindi pa nakakapanood, meron nga siyang copy online so panoorin nyo na nga lang kung gusto nyo. Isa to sa mga OG Korean movies dati na talagang napanood ng lahat and partida, hindi pa gaanong ka-establish yung internet noon ha. Pang tawa ko dito nung dinrawing ng lalaki yung lahat ng pulis nga doon sa station maliban nga kay Jun Ji Hyun kasi nga galit siya sa kanya eh. Hanggang ngayon nga legit, pinapakinggan and kilig na kilig pa rin ako doon sa scene na pinapatugtog yung stay just a little bit longer. Kung sumasayaw ay naglalaro nga sila sa ulan and syempre yung nakakotse nga yung lalaki tapos umiikot nga siya doon sa may babae. Yung gumaganito pa yung lalaki doon sa scene. Ang cute nila doon, grabe. Nakakatuwa sa story na tong Windstruck, hindi ito yung typical flow ng mga rom-com movies and ang daming ang nangyayari dito na sobrang angra-random. Matatawa ka dito, kikiligin, maiinis, malulungkot, maiiyak, at iba't iba pa. For example, yung kwento sa kung bakit nga doon nagpipinky promise na it's so random pero nakonekta pa nga rin nila doon sa main story kasi it's foreshadowing kung anong mangyayari sa second half ng film eh. That's what makes this film unique eh. Kasi nga kakaiba na nga yung meet cute nga nila doon sa umpisa, tapos nagkagustuhan lang sila kahit magkaaway nga sila noong una, tapos may nangyari nga sa middle ng film, tapos nategi nga yung lalaki, may journey pa nga pinakita for Jun Ji Hyun kung paano nga siya nagdusa, and naka-move on doon nga sa nangyari sa kanya. I really love how they build yung relationship ng dalawang bida na they just love the chaos with each other. Lalong-lalo na nga yung lalaki doon sa babae na kahit na nalalagay palagi sa alanganin yung buhay niya, sama pa rin siya ng sama. Yung napasali nga sila sa isang illegal transaction, yung naipit nga sila doon sa masikip na iskinita, yung nahulog yung sasakyan sa ilog, tapos syempre, nung aksidenteng na beng-beng itong lalaki, nung isang pulis. Nakakaiyak kaya yun kasi ang iniisip nga ni Jun Ji Hyun dito, siya yung nakategi doon sa boyfriend niya na hindi naman talaga siya. It's an ongoing thing din kasi doon sa movie na konektado nga rin kay Jun Ji Hyun sa pagiging reckless nga niya bilang pulis and palagi nga siyang sugod ng sugod and pabigla-bigla kaya in some way, siya nga rin yung naging rason kung bakit nga sila napupunta sa mga ganong sitwasyon. It's beautiful here though, even though matatakotin nga yung lalaki and alam niyang malalagay nga sa alanganin yung buhay niya, sumasama pa nga rin siya and tumutulong nga siya kay Jun Ji Hyun kasi nga gusto niyang tulungan and protektahan siya eh. Also like din pala yung wind or hangin na wini-wish nga nung lalaki na maging hangin nga siya kapag wala na nga siya and ayun nga yung pinakita niyang sign sa huli para nga makapagpaalam. No, hindi naman talaga siya kanon na kanon pero kasi same lang din naman yung artista and may pagkakaparehas naman talaga sila ng may sassy girl eh. Kaya nasa train station sila nung una nga silang nagkita tapos yung nawalan din ng previous partner nga itong si Jun Ji Hyun. So ayun lang, sobrang nakakamiss lang yung mga ganitong Korean movies na it's so unpredictable and chaotic na ang fun nga niyang panoorin. Ito yung medyo kinukulang ngayon eh. And I'm not saying na hindi maganda yung cinematography and editing nga nitong Windstruck. Pero kasi kadalasan ngayon, mas pinapriority nga nila yung maganda nga yung cinematography, maganda yung visuals, yung lighting ganito ganyan. Tapos ang ending, yung story yung pinaka nagkulang. Kaya ayun, wala ding naging kwenta yung mga ibang ginalingan nila. Kasi para sa akin, as long as maganda yung story mo and kahit mediocre lang yung visuals mo, yung cinematography ganito ganyan, mas madadala mo yung movie kumpara kung ang ganda nga ng visuals mo, ang creative, pero wala ding kwenta yung kwento. Ayun lang, I love the weirdness of this film. Ayoko na ulit i-rewatch to kasi alam kong iiyak lang din ako ulit. And again, ang title ng movie ay Windstruck and ang total rating ko for this film ay 7.5 or 8 out of 10.